Eto na mga kabasketball, host country na Latvia tinambakan ng Georgia sa harapan ng ating Gilas Pilipinas. Ano-ano ba yung dapat magawa ng ating Gilas Pilipinas at hindi nila dapat gawin para hindi sila magaya dito nga sa Georgia? At dating head coach ng ating Gilas Pilipinas, may real talk dito nga sa ating national team. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Kanina nga mga kabasketball, nagsimula na yung laban dito nga sa bracket ng ating Gilas Pilipinas, no? Kasama nga yung Georgia at Latvia. So silang dalawa lang muna yung naglaban mga kabasketball. At tinambakan nga netong Latvia, etong Georgia mga kabasketball. Nung first quarter medyo nakakasabay pa, no? Etong Georgia, pero pagdating ng second quarter hanggang dulo, talagang hindi na nila pinaporma, no? Kitang-kita yung disiplina na mayroon etong Latvia, no? Napakagagaling pumasa ng kanilang mga gwardiya. Talagang ang bibilis, talagang nagpe-penetrate sa loob, sabay drop pass, kick out. So talagang napakahirap bantayan kasi puro shooter pa, halos lahat sila. Ang dami nilang offensive rebound mga kabasketball. Kaya kailangang sipagan dito netong ating mga big man, no? Nila Kai Soto, nila Junmar Fajardo, sila Japet Aguilar. Yung wingman naman natin mga kabasketball, yan sila Kevin Kiambao, diba? Sila Carl Tamayo, sila Justin Brownlee ay kailangang humabol diyan sa mga titira ng tres. Dapat wala nang double team mga kabasketball kasi talagang pag dumouble team ka sa kanila, hahanapin nila kung sino yung bantay mo, doon nila ipapasa. At yung mga gwardiya natin, si Newsam, sana maging maganda yung depensa niya dito sa napakahusay na gwardiya netong Latvia. Patungkol naman dito sa inilabas na balita ni Homer Sison, kasi nakakuha pala itong Samahang Basketball ng Pilipinas ng detalyadong scouting report ng Latvian squad. So yung dating head coach ng China yung nagbigay, no? Kasi major power broker na raw siya ngayon sa global basketball scene. So napakahalaga niyan para kay Coach Tim Cone, pati nga sa mga players ng Gilas. Huwag tayong malilito mga kabasketball, mamaya tayo mag-aantay mamayang gabi alas 12 ng madaling araw. So puyatan to, Pilipinas kontra nga dito sa malakas na Latvia. Sa ibang balita naman mga kabasketball, dito sa report ni Ruben Terrado ng Spin.ph ay sinabi nga ng dating head coach ng ating Gilas Pilipinas na si Coach Raiko Toroman na competitive ngayon etong ating Gilas Pilipinas. Kasi sinasabi niya na kung lumaban ka sa isang European team gaya ng Turkey, tapos close game lang, ibig sabihin kumbaga good ka nun, diba? Pero sinabi niya na doon sa pangalawang laro kontra nga doon sa Poland na meron pang NBA player na si Jeremy Sohan, tapos talagang mas close, no? Actually muntik pa nga tayong manalo 82-80. Talagang very competitive itong ating Gilas Pilipinas. Ibig sabihin kaya makipagsabayan sa mga European teams. Pero sinasabi niya na ang reality, ito kasing Latvia yung nag-organize netong tournament kasi gustong-gusto nilang pumasok dito nga sa sa Olympics, kasi hindi naman daw sila magbabayad ng 2 million para nga mag-host netong, kasi sinasabi niya hindi niya raw alam yung eksaktong bayad, no, para makapag-host ka ng ganyan, pero sinasabi niya na talagang interesado etong Latvia. So, sa bagay lahat naman interesado, kaya lang talagang napakalakas daw kasi nakita na natin yan, no, doon sa FIBA World Cup kung saan kaya nga umakyat sa number 6 itong Latvia mga kabasketball. Napakahusay din daw ng kanilang coach itong si Luka Banchi. So talagang magiging mahirap daw para sa ating national team. Maliit lang daw yung tsansa natin at sabi niya mas maganda pa, mas madali pa raw makapasok doon sa Olympics galing ka doon sa FIBA World Cup, kasi lalo na tayo nag-host, no, kesa dito sa FIBA Olympic Qualifying Tournament kung saan yung mga European teams talagang gustong-gusto rin makapasok. Pero siyempre alam naman natin yun, hindi naman tayo nag-iilusyon, no, na mahirap talaga. Kumbaga
yung kung sa porsyento napakaliit, pero syempre susuporta tayo sa ating national team. At least matalo man tayo, sumuporta tayo. Mahirap kung hindi tayo sumuporta, nanalo, bandang huli tayo pa yung mauuna na magsasabi na proud Pinoy tayo. So hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.